Hello mga bata! Narito tayo ngayon sa Kids Love! Likas na sa ating mga bata ang paglalaro kahit saan. Hindi maiwasan na tayo ay makaranas ng sakuna. Maaari tayong mahiwa o masugatan, madapa, mahulog, mapaso, matapilok o mabalian ng buto. Teka, nabalian ka na ba ng buto? Sa araw na ito, aalamin natin kung ano ang dapat nating gawin kapag tayo ay nagkaroon ng bone fracture. Paano ba ito malulunasan? Matibay ang ating buto at hindi ito basta-basta nababali. Pero maaari itong mangyari kung ito ay napuwersa dahil sa isang aksidente. Ang pagkabali ng buto ay tinatawag na fracture. Maraming paraan para mabali ang ating buto. Mula isang hairline fracture o manipis lang ang pagkabali ng buto hanggang sa pagkabali at pagkahati ng buto sa dalawa. Masakit kapag nabalian ka ng buto, pero kapag hindi naman ganun kalaki ang pagkabali, maaaring hindi mo ito maramdaman o malaman na ikaw pala ay nabalian na ng buto. Kung sa tingin mo, ikaw o ang kasama mo ay nabalian ng buto, ito ang mga dapat mong gawin. Manatiling kalmado, siguraduhin ang nasaktan ay komportable. Sabihin sa isang nakatatanda sa iyo. Kapag walang nakatatanda sa iyo, tumawag sa emergency hotline sa inyong lugar. Hindi dapat galawin ng bahagi na nabalian, lalo lang masasaktan ang nabalian o kaya naman ay baka mas lumala ang bali. Lagyan ng suporta ang paligid ng nabaling parte ng unan o tuwalya. Antayin dumating ang tinawagang trained medical professional. Madali lang para sa mga doktor na malaman kung ano ang nabali sa pamamagitan lang ng pagtingin dito, pero siya pa din ay mag-uutos na ikaw ay magpa-x-ray para masiguro kung saan ka nabalian at kung anong klaseng fracture ito. Ang buto nating mga bata ay mas madaling mabali o masira dahil ito ay mas malambot kaysa buto ng mga matatanda. Kung loloobin ng Diyos, pag-aaralan natin sa susunod kung ano-anong klase ng fractures ang karaniwan sa mga bata. Hanggang dito mga bata, samahan niyo ulit ako sa susunod dito sa Kids Lab, ang laboratorio ng mga batang Kristiyano!